Alright, so hi everyone. Eto sit down vlog lang ito, talking vlog lang ito. Currently, andito ako sa Guangzhou and I will talk about my experience with China Southern Airline and the layover dito sa Guangzhou. So, may outline of talk ako. First is why I chose this airline, check-in process with China Southern Airline, and the airline experience dun sa airplane, China immigration, and the transit hotel, and then I will give out some tips in when you're traveling in China. So first, bakit ba ako nag-China Southern Airline? Ayan, so una, yung yung flight ko dapat pabalik sa Pilipinas is through Cebu Pacific. And then parang naisip yung yung unang booking ko kasi is wala pa siyang bag, wala pa siyang check-in bag. And then, of course, I thought na dapat feeling ko pag uuwi ako ay marami akong dala from Japan. So, nung time na yon, yung booking ko sa Cebu Pacific, yung pabalik, pwede siyang i-cancel kasi. So, nung naghanap ako ng alternatives, either mag-add ako ng bags doon sa Cebu Pacific or maghanap ako ng ibang airline. Sakto nung time na yun ay naka-sale itong China Southern Airline. Naka-sale yung flight na ito, yung pabalik. And nakuha ko lang siya ng 8,000 pesos. So, yung 8,000 pesos na yon, that includes yung flight from Haneda Airport to Guangzhou, and then from Guangzou to Manila. And then meron siya, yung pinili ko is yung may 23 hours and 30 minutes na layover dito sa Guangzhou. And meron pa siyang dalawang check-in bag na 23 kilograms. And of course, meron siyang in-flight meals kasi parang full-service airline ba yung tawag dun sa China Southern Airline. So, parang naisip ko na it's a steal kasi yung sa Cebu Pacific is around 6K. Tapos, magdadagdag pa ako ng bag. So, pupunta din siya ng 8K. So, ayun, parang, okay. Piliin ko na yung China Southern Airline. At least, ayun, of course, for the experience, ganyan, makapunta din ako dito sa Guangzhou, ganyan. So, eto na yung pinili ko. Yung sa Cebu Pacific ay na-convert ko siya sa Travel Fund. Ayun. So, sorry. Cut ko na lang yan. Yung sa Cebu Pacific ay na-convert ko siya sa Travel Fund. So, nagamit ko pa siya sa ibang flight. Anyway, eto na. Nabook ko na tong Guangzhou na to. And then, yun na nga yung sa flight natin. By the way, ito is nabook ko pala sa Agoda. Legit naman, akala ko kasi first time ko mag-book sa third party, hindi sa direct na China Southern Airline na website ha. Nabook ko ito sa Agoda. And legit naman, may booking. Kaso nga lang, yun na no, sa check-in, I'll talk about that in a while. So, yan, sa Agoda. By the way, when you're using Agoda for your hotels, you can use my code DenverAgoda to get up to 10% off or up to $100 off in your hotels. So yan, save nyo na yan, DenverAgoda on your Agoda bookings. And for Klook naman, for Klook activities, hotels, mga ganyan, transport, private transfers, you can use my code DENSTINATIONSKLOOK. Ayan. So, Denver Agoda for Agoda, Destinations Klook for Klook. Ayan, nakapag-promote pa ako ng codes ko. Ayan, so yun yung main reason kung bakit ko nagamit or bakit ko pinili itong China Southern Airline. At the same time, nabudol din ako ni Doc Sammy. Ayan, shout out kay Doc Sammy. Ayan, parang sila kasi may experience dito sa China Southern Airline. Sila naman is from Manila to Guangzhou, then Guangzhou naman to Shanghai kasi. Ayun. So, may difference later on. Sasabihin ko yan. Okay. So, check-in process. Ito na. Check-in process from Haneda Airport until dito. So, check-in process, you cannot check-in online. Parang hindi raw nag-work yung system or parang may something wrong sa system. Kaya hindi ako maka-check-in online. Akala ko dahil sa name ko. Pero parang yung tinanong ko si na Doc Sammy, parang sa airport ka na lang check-in. So, ayun, hindi ako naka-check-in online. Maaga ka na lang sa airport para doon ka mag-check-in. So, okay naman. Kinabahan ako kasi baka fake yung booking sa Agoda. Okay naman. Meron sa system nila. Hindi ka lang maka-check-in online. So, ayun, parang airport check-in din. And then, yun, may dala akong luggage, 15 kilograms plus 18 kilograms kasi may allowance tayo, no? Up to 23 kilograms. So, okay naman. Smooth naman yung check-in process. Ipiprint na nila yung boarding pass mo for Guangzhou to Manila and then
Haneda to Guangzhou, then Guangzhou to Manila. So, yung dalawang boarding pass. And then, of course, make sure na wala yung mga hindi pwedeng objects doon sa bag mo. And then, yung bag mo is makukuha mo na sa destination mo. Hindi ko siya makukuha dito. So, makukuha ka na siya sa Manila. So, yun, i-ano ka naman. May i-fill out kayong mga maliit na form. I don't know, pang China yata yun. To declare lang din na wala kayong mga ibang gamit, mga ganyan. Ayun, so, no online check-in, pero maaga kayo sa airport para makapag-airport check-in kayo. Okay, so that's for the check-in process. Next is yung airline experience naman. So, yung airplane in general, ano lang siya, I don't know, hindi ako marunong sa airplane, A321neo yata yung aircraft namin papunta dito. Tapos, ayun, may business class din, tapos yun, economy class, pero very comfy yung seats ha. Parang, pwede mo siyang i-recline, tapos meron siyang, ang tawag nito? May mga buttons din yon. May charging port din, pero USB-B. And then, yan, generally, very comfy yung seats. Medyo, makakatulog ka talaga. Naka-idlip din ako ng saglit. And then, ayan, in-flight meals, meron siyang, yung flight kasi is around 3 hours 50 minutes. Yung from Haneda to Guangzhou, 3 hours 50 minutes. So, meron silang binigay na snacks and then may in-flight meals. So, una ibibigay is yung snacks. Tapos yan, may in-flight meals. Masarap naman yung meal. Yun nga lang, parang naubusan sila ng chicken. Kaya nung time na namin, parang pork na lang lahat. Pero masarap din siya. So, may rice and then, ayan, pork, tas may veg, may parang appetizer. Pakita ko na lang dito yung picture. Singit ko na lang dito yung picture. Tapos meron ding ice cream. Ayan, ang cute ng ice cream. So, and of course, may drinks and all. Tapos, ayan. By the way, bawal pala yung power bank ha, na walang CCC na certificate or walang CCC na sticker, ganyan. Kaya yung power bank ko actually, iniwan ko na sa friend ko dun sa Japan. Sabi ko, balikan ko na lang sa'yo pag next time na bumalik ako sa Japan. Kasi walang CCC certificate or sticker yung power bank ko. So, iniwan ko na para hindi siya makonfiscate ng airline. Sayang din naman, di ba? So, iniwan ko na sa kanya. Ayan, so that's for the airline experience. Okay naman generally yung flight. Next, eto na, China immigration. So, pagbaba nyo ng airplane, of course, sundan nyo lang mga tao. Konti yung English translation, pero meron pa rin naman, may mga English translation pa rin naman. Sundan nyo lang yun. Tapos, pagdating nyo sa may mga immigration area, may makikita kayo na 24-hour transit visa and 240 hours transit visa. So yun, punta kayo doon and then may i-fill out kayong arrival card. So, ito siya. Parang, meron ba akong sample? May ibibigay kasi sa airplane. Ito is yung arrival card. Ito yung regular na arrival card. Hindi ito yung gagamitin natin. So, kasi tayo, transit visa lang tayo. So, meron kayong makikita na arrival card for temporary entry foreigners. So, yun yung i-fill out nyo. Medyo mas mahaba siya. Ganyan siya. Tapos, ito yung arrival card. Pahaba. Ito is ganyan siya. So, this is for temporary arrival card. Ayan. So, yun yung i-fill out ninyo. And after that, magre-register kayo ng mga fingerprint, mga ganyan. Tapos, camera. Tapos yun, ibibigay nyo lang doon sa immigration officer doon. May counters naman dyan. Parang may application kasi siya. Parang mag-apply ka for the 24-hour. Okay naman, medyo nakakabalang. Pero hindi kasi nagsasalita yung nandun. Pero akala ko may tapos parang ganyan. Tapos yan, ibibigay na sa'yo. Tapos may lalagay silang sticker doon sa passport. Pero doon niya nilagay sa may amendment na pages. Doon sa parang page 3 or 4, doon sa may mga amendments. Doon niya nilagay. So parang sticker siya. Tapos yan, 1 day lang. 1 day free transit visa siya. So yan, with that, dapat akong umalis nga tomorrow. Ayan, so yun yung sa immigration, may sticker. Tapos ayan, after nun, pagkalabas mo is pupunta ka na sa China Southern Airlines. Kasi yun, napanood ko ngayong mga vlogs is nag-avail sila ng free transit hotel
through China Southern Airline. Ngayon, eto na. So, naglakad ka, doon kasi siya sa medyo dulo. Medyo sa dulo siya na part ng arrival hall. Hanapin niyo lang yung China Southern Airlines. So, ipapakita mo yung boarding pass mo, ganyan. Tapos, ayun, titignan lang nila. And then, after that, bibigyan kayo ng sticker. Ngayon, nalaman ko, akala ko lahat. Kasi may mga vlogs ako na napanood. Well, ayun, kina Doc Sammy is from Manila to Guangzhou, then Guangzhou to Shanghai. May free transit hotel sila. Yung sa akin daw, I don't know. So, yung sa akin daw is wala daw free transit hotel. So, pagpunta kong ganyan, tas your flight does not include free transit hotel. Pero nag-base siya dun sa second leg ng flight ko, yung Guangzhou to Manila. Napansin ko kasi magkaiba ng code, yung 4 letters, yung 4 numbers, yung Haneda to Guangzhou. Then yung Guangzhou to Manila is 3 letters lang siya. So, may in-explain yung nandun na parang your flight from Guangzhou to Manila will not provide you a free transit hotel. Ganyan. Tapos parang, bakit ganun? Pero sabi niya, if your destination is to Tokyo or to Japan, there's a free transit hotel. So, I don't know, depende yata sa flight type mo din kung eligible ka sa free transit hotel. Okay, so, ayun, parang may pinakita siyang codes kasi, pero hindi ko na masyadong gets. Pero ang gets ko is, yun nga, depende sa second leg ng flight mo kung maproprovidean ka ng free transit hotel. So, ayun. Parang, bakit ganun? Ayun, pero anyway, sasabi ko, what can I do? Sabi naman niya, you can pay for the hotel, ganyan. Tapos, siya tinanong ko yung price. Yung price is parang 288 yuan. Tapos, ayun, medyo nahirapan pa akong mag-convert. Tapos, ayun, parang, kinonvert ko is around 2.2 lang siya, 2.2 pesos. Tapos sabi ko, okay, go, ganyan, I'll just pay. Tapos, ayan, parang you can pay here or you can pay at the hotel. Tapos, ayan, parang inaantay na lang din kasi ako na makaano doon. Sabi ko sa hotel na lang kasi I can pay by card or I can pay by Alipay. Nag-load kasi ako ng Alipay pero medyo mabagal yung data. I'll talk about that later. So, yan. Okay, magbabayad na lang ako kasi naisip ko, parang hassle pa kung magbubook pa ako ng separate hotel. At least ito kasi tied up na siya and then mayroong free shuttle na bus papunta dun sa airport. So sabi ko, dito na lang. Tapos okay naman, afford naman generally, no? 2.2. Tapos, ito, pakita ko sa inyo mamaya. Nakagulat yung presyo for for what you get. Ganyan, 2.2. So, yun, free shuttle na bus papunta rin dito sa airport, sa transit hotel ng China Southern Airline. Tapos yan, check-in na dito sa hotel. Tapos yun nga, inulit. Magkaiba yung sticker na binigay sa akin. Binigyan ako ng yellow na sticker, pero yung mga free is orange na sticker yung binigay sa kanila. So, ayun, check-in is, sabi nga, yan, kailangan ko magbayad. Pero, kung magbabayad ako is, makukuha ko yung room na solo. So, mag-isa ko dito sa room. Tapos, yung mga free transit hotel pala, yung mga free na in-offer is may kasama ka. So, kung dalawa kayo, walang problema. At least, dalawa na kayo dun sa isang room. Pero kung mag-isa mo, kung solo traveler ka, hahanap sila or i-room ka dun sa ibang travelers. So, naman, same gender daw. Kasi yun nga, may nakasabayan ako from Uzbekistan. Naka-free transit hotel siya. So, syempre, chinika ko na para at least may kasama. Ayan, may kasama daw siya sa room dito sa free transit hotel. So, yun. Yung free transit hotel is depende sa flight mo. And then, kung mag-isa mo, may ka-room ka. If you want separate room, magbabayad ka ng 2.2. Pero, yun nga, 2.2 or 280 yuan. Pero ito ang sobrang lawak ng room. Ayan. Yan yung sa transit hotel. And then, eto na. So, China travel tips. If you're traveling to China, buti na lang nakinig ako sa mga payo ni Doc Sammy. Hi, Doc Sammy. Ayan, download Alipay and then set up niya na as much as possible before arriving in China, set up niya na lahat yung nandun. Pwede ka din naman magbayad through GCash. Actually, yung pagbayad ko dito sa hotel is through GCash na siya. So, generate a code through Alipay, worldwide, pay, ganyan, Alipay.
Kasi ipapakita mo lang yung code, tas i-scan, tas doon ako nagbayad. Pero yun, Alipay, download nyo yan kasi magagamit nyo yan sa mga restaurants, mga kainan, and then sa transportation din. So, Alipay, download nyo siya and set up nyo siya as much as possible before kayo maka-arrive ng China. Tas yun, eSIM. Very important to, eSIM. When you book your eSIM on Klook, ayan, doon kayo sa Klook mag-book. Sa homepage, search nyo yung eSIM, tas tignan nyo yung search niya yung China or Hong Kong. Kasi ito yung ginagamit ko sa Hong Kong, yung sa eSIM na yun. And then nakakagamit ako ng TikTok and then other application. Ngayon, ito din yung gamit ko ngayon, yung Klook eSIM. Gamit ko dito sa China. And then nakagamit ako ng Facebook, Instagram. No need to download any VPN or anything. Basta yung eSIM ng Klook, yan, pwede siya. Mayroon din TikTok, nakagamit ako ng TikTok. And then yan, translation, kailangan tong translation na to. Kasi hindi nag-work naman para sobrang bagal ng Google Maps, Google Translate. So, ang gamit, although hindi ko pa naman nagamit yung translation, pero yung Apple, yung built-in na Apple Translate, ayan. General observation, yung iba is hindi talaga nakakaintindi ng English, pero the younger ones, yung mga parang mukhang students, sila nakakaintindi sila ng English. Kaya sila yung in-approach namin na mapagtanungan. Tapos yun, from dito, papunta doon sa Canton Tower. Kasi yun lang yung gusto kong puntahan naman talaga dito. Is around 40 minutes siya. Pero nung nag-book ako ng DD yung parang Grab nila dito. Nag-book kami ng DD from dito papunta doon sa Canton Tower. 40 minutes, 45 minutes. Pero yung binayaran namin is around, magkano 90 yuan or parang 800 plus lang. Di ba ang mura? Sobrang mura. Parang 800 plus for that distance, around 40 minutes, 45 minute na travel. So, yan. Book DD through Alipay. Kasi doon ka na lang din magbabayad and all eh. Ayan. Tapos, ayan, pagdating sa Canton Tower, ewan ko, weekend kasi, kaya sobrang daming tao kahapon. Ayun, sobrang daming tao talaga kahapon. Pero yun, nag-picture lang kami doon, tapos kumain. Tapos after that, balik na din dito sa hotel. Ayan. So, yun. Siguro I can talk about the other tips in a separate vlog. Pero for this vlog, that's more on the experience generally with China Southern Airline. So yun, check-in process, airline experience, China immigration, transit hotel, and China tips. So yun, if you're into this then, if you want to have a layover, you can check out China Southern Airline para make sure na, yun nga, baka prepare lang din for cases like this. I think yung mga vlogs na napanood ko is may free transit hotel sila, yung mga basta yung mga second leg ng flight ay yung palabas, hindi yung papasok sa Manila. Yun, pero yung pa Manila kasi, yun yung walang free transit hotel. Pero sobrang mura naman ng hotel, I think, no? 'Di ba? For this room size, for this tutu lang. Well, ang basis ko kasi, kakagaling ko kasing Japan, medyo mahal yung hotels dun sa Japan. Parang around 3K, tas solo room lang, tas sobrang sikip. Eto, naninibago ako kasi sobrang lawak. Actually, kagabi nga, parang medyo nahirapan ako matulog kasi sobrang lawak lang talaga. Unlike dun sa hotels ko dun sa Japan na masikip lang siya for solo lang. Tas eto, I got it to myself. Ayan. So, yan. That's for China Southern Airlines. Generally, okay naman. Let's see later on kung kumusta yung experience naman natin pabalik sa Manila. So, yan. Currently, I'm filming this dito sa Guangzhou. So, yan. Kahit pa paano, happy din naman ako. I was able to finally step in mainland China. So, yan. Part of the experience. Ayan. So, ano pa ba? First time ko gumawa ng ganito, talking vlog lang siya. Again, finally, no, let me promote again my promo codes. So, if you're using Klook, you can use Destinations Klook for your codes on hotels, activities, and tours, tickets, and all. eSIMs, ganyan. So, you can use Klook. And then, if you're booking your hotels on Agoda, you can use my code Denver Agoda. That's on Denver Agoda. You can get 10% off or up to $100 US. And then, if you're using also Aeralo eSIM, that's Denver 10. Denver 10 yung code natin. So, yan, may mga travel codes tayo. And if you're into travel,
you can join our Facebook community, Lakwat Chabadis. Ayan. So, dumadami tayo dyan and you can post your top questions. You can share. Please share your experiences dun sa group natin. China South. Lakwat Chabadis. Ayan. So, yun lang. Bye everyone. That's it for this vlog. I'll talk about the other experiences on the next vlogs.